Idol, good evening po. Pinapanood ko po ang mga video nyo. Bagong subscriber po ako. Baka pwede din po akong makahingi ng advice sa inyo, Idol. Tawagin nyo na lang akong Carlo from Laguna. 34 years old ko lang na po. Problema ko, Idol, yung misis ko kakapanganak lang last month. Ayaw ko pong magduda sa misis ko. Pero 8 months lang po ang bilang ko sa bata. Bali, pangalawang anak na namin ito kung sa akin ang batang ito. Dati kasing nagtatrabaho ng isang sikat na kasino itong misis ko sa Pasay bago nag-resign dahil nabuntis ko nga po. Bago din kasi nangyayari ang pagbubuntis ng misis ko, nagka-issue sila ng dati niyang boyfriend, kaya napilitan ako na mag-resign na lang siya sa work niya para mapalayo siya sa tao na yon. Inamin ko naman, Idol, na pag uwi ng misis ko, hindi kami nagkokontrol kaya hindi ako nagdududa. Pero nung nabuntis na asawa ko, hindi umabot sa kabuanan niya, 8 months lang nanganak siya. Normal naman ang bata, kaya nagtataka ako, hindi ko rin natignan yung dating ultrasound niya at naghinanap ko ito pagkatapos na niya manganak, natapon na po daw niya. Hindi ko kasi masyado ramdam nung nahawakan ko yung bata, lalo na't kulang talaga yung bilang ko sa buwan. Sana anak ko itong bata na ito. Idol, antayin ko yung advice nyo. Pasensya na, mahaba itong mensahe ko, Idol. Sana marami pang manonood sa mga video nyo po. Okay? Sir Carlo, magandang araw din po sa iyo. Bago ko po sagutin itong problema nyo po, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng tagapanood. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pagtsatsaga sa ating mga video. At sana nasa mabuti kayong kalagayan, okay? Sir Carlo, dito sa problema nyo po, unahin natin dito yung sinabi mong sana anak mo yung batang yan. Sa panahon natin ngayon, sir, nasa teknolohiya na tayo, kaya tingin ko hindi mahirap sagutin itong problema na ito, sir. Pinakamadali ng paraan para malaman mo kung anak mo ang batang yan, kailangan mo lang magpa-DNA test, malalaman mo kaagad ang sagot, sir. Alam ko, aware ka rin siguro nito, sir. Kaya lang may bayad ito, sir. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 20,000 mahigit ito. Hindi kasi tayo pwede na magbabase lang tayo sa kutob. Sige, sabihin na natin na pwede naman ito. Kasi kung anak mo talaga yan, ramdam mo talaga ang lukso ng dugo. Kaya lang hindi talaga accurate ito. Dahil marami na ang sumubok nito, hindi nila inako ang bata. Dahil hindi nila ramdam ito habang hawak-hawak nila ang batang ito. Pero nung nag-DNA test na, napatunayan na anak pala talaga nila yung bata. Naunahan ka lang kasi, sir, ng pagdududa dahil nagbabase ka sa buwan ng kapanganakan. At dito naman sa sinabi mong kaya ka nagdududa dahil kulang ang buwan ng bilang mo, hindi tugma yung buwan ng kapanganakan niya. Sa problema ito, ang alam ko nito, kung premature ang bata, 7 months posible naman. Pero itong 8 months, hindi ko ito naririnig kung may premature ba na 8 months. Ang makapagpaliwanag lang nito, sir, ay yung expert sa ganitong usapin. Hanggat hindi mo ito naikonsulta ng maayos sa doktor o sa may mga knowledge about sa ganitong sitwasyon o problema, iwasan mo muna ang sobrang pagdududa. At dito naman sa sinabi mong bago umuwi ang misis mo nagkakaroon ng issue sa ex-boyfriend niya, kaya napilitan kang paparesignin na lang siya sa trabaho dahil sa issue na ito. Hindi ko maisantabi, sir, yung posibilidad o iniisip mo dito na baka may nangyayari nga sa kanila bago umuwi ang asawa mo. Kasi kung pagbabasihan ko itong sinasabi mo, mukhang magkadugtong ang senaryo na ito. Baka buntis na siya ng 1 buwan bago pa man may nangyari sa inyo. Kaya ang maging payo ko sa iyo, sir, ihanda mo ang iyong sarili. Dapat maging ready ka kung gusto mong malaman ang katotohanan sa likod ng problema na ito. Unang gawin mo, sir, ipa-DNA test mo yung bata. Yan kung may panggastos ka dahil mahal din ito. Kung sakaling wala kang panggastos para sa DNA test, wala ka nang ibang magawa maliban na lang sa kausapin mo ang misis mo dahil siya lang ang nakakaalam sa totoong nangyari sa kanyang buhay. Siya lang ang nakakaalam kung sino ang tatay ng bata na yan. Kausapin mo siya ng mahinahon, huwag mong idaan sa galit para sabihin niya sa iyo ang katotohanan. Dahil ang babae, madali lang yan makonsensya. Kung ayaw niyang magsabi sa iyo, pasimple mong sabihin sa kanya na ipa-identities mo yung bata. Kung papayag siya, ibig sabihin, kampante siya na ikaw talaga yung ama ng bata. Sa paraan kasi na ito, sir, alam niya na wala siyang kawala. Kaya kung sakaling may tinatago siya, wala siyang ibang choice kung hindi sasabihin sa iyo ang totoo. Pero tulad ng sabi ko, bago mo ito gawin, dapat ready ka na sa magiging resulta nito, sir, okay? At sana makatulong itong payo ko sa iyo, sir. Maraming salamat po sa tiwala at sa mensahe. Mag-ingat po kayo palagi. Paalam po.